O yan, anong nangyari ngayon? Tapos na ang rally. Si Pangulong Marcos pa rin ang presidente. O yan ang sinasabi natin. Sabi ko naman sa inyo noon pa, hindi pwedeng makukuha sa rally ngayon ang pagpapabagsak sa gobyerno. Dahil ang demokrasya ay umiiral at ang mga batas umiiral. Kung merong kaso, dapat dalhin sa korte, hindi sa kalye. Although yung freedom of expression, freedom of the press, at iba pang mga pagpapahayag, yan ay karapatan. Okay, pero may limitasyon, hanggang doon lang. Bigong-bigo na naman yung mga anti-Marcos group. Akala nila, nag-try silang gamitin, sakyan yung rally ng INC na religious organization, ay hindi naman pwedeng gamitin yon. Kasi sabi nga ni Pangulong Marcos, may tiwala siya sa kanyang paniniwala sa INC, Iglesia ni Cristo, na hindi yan ang gugulo. Hindi yan manggugulo. Karapatan lang nilang mag-rally, magpahayag ng kanilang mga hinaing. Pero noted naman sa gobyerno. Ayun. Yun ang sabi ng Pangulo. Ay akala ng mga anti-Marcos, Duterte camp, yun na yung pagkakataon nila. Kaya nag-try sumama sa rally sa EDSA ng 2 araw, nagpunta ng Liwasang Bonifacio hanggang sa nawala na. Gusto nilang gamitin yung rally para sa kanilang laban. Ay iba naman po ang laban, iba po ang issue na pinaglalaban ng Duterte supporters, DDS, at saka ng Iglesia ni Cristo. Ang INC ay nagpahayag lang ng kanilang saloobin at damdamin. At sila'y sumusuporta pa rin sa pamahalaan. Sila'y rumirespeto pa rin sa pamahalaan. Ang linaw-linaw po ng mga statement ni Brother Edwil Sabala na sila ay naghahayag lang ng kanilang mga damdamin at umaapila sa gobyerno na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Hindi layunin ng INC pabagsakin ng gobyerno. Hindi layunin ng INC na personalin si Pangulong Marcos. Hindi po ganun. Kasi nga sila po ay merong pagrespeto sa pamahalaan at may limitasyon ang kanilang galaw. At nire-respeto natin yan. Mabuhay po ang INC. Yung inyong ginawang rally, karapatan po ninyo, okay yun. Walang problema. Mabutit hindi po kayo nagpagamit at hindi nagtagumpay ang paggamit sa inyo ng mga Duterte supporters na nag-try pong magpunta doon sa rally at magsalita ron or magpunta ron. Kakaunti sila pero wala. Yun naman kasi ang kailang ginagawa. Pag nag-rally ang INC, biglang sisipot yung mga DDS. Dineded pa naman sila. Pag nag-rally yung civil society, simbahang katoliko, katulad ng nakaraang linggo, nag-try din silang sumama, hindi rin sila welcome. Ang tanong, paulit-ulit, bakit hindi kayo makabuo ng sarili niyong rally na mayroong impact, mayroong dating? Kasi ganito yan. Iba kasi yung inyong layunin. Ang simbahang katoliko at civil society at Iglesia ni Cristo rally, ang kanila ay panagutin ang mga korap sa pamahalaan. Hindi selected, hindi selective, hindi na mamili, dapat lahat. Tama naman yun. Suportahan natin yun. Ang DDS, Duterte supporters, iba. Ang gusto nila, pabagsakin si Marcos. Palitan si Marcos. Iupo si Sara Duterte. Ay sus, Merosep naman buhay yan. Ang pinag-uusapan, korupsyon. Ay si Sara Duterte, involved sa korupsyon. Kaya nga i-impeach. Kaya nga mayroong impeachment trial. Confidential fund. Korupsyon sa Department of Education at betrayal of public trust. Yun ang dahilan. Magkalayo ang demand at mga plano at kahilingan ng lehitimong nagsasabi laban sa korupsyon. Kaysa sa grupong ang layunin naman agawin ang kapangyarihan, pabagsakin ang Marcos administration at iupo nila ang kanilang Vice President. Yun eh. Kaya hindi talaga sasama ang simbahang katoliko at civil society. Kahit ang Iglesia ni Cristo, hindi sasama sa ganon. Kasi nga ang gusto nila, sila nga kasi ay rumirespeto sa gobyerno. Dahil tama naman yung sinabi ng INC, gobyerno tayong lahat.
Tayo mga Pilipino ay parte ng gobyerno. Kaya lang dapat nating itigil ang korupsyon at papanagutin. Tama naman yun. May batas eh. At kung may ebidensya, kasuhan, kulong. Ikulong. Huwag mamili. Ang linaw-linaw ng mensahe. O kayo bang mga DTS, hindi ba nyo nakikita yun? O nagbubulag-bulagan kayo? Kaya yung pangilan-ilan na dumarating sa mga rally na identify sa DDS, ayun, Duterte supporters, gano'n ang inyong mga statement. Hindi kayo aalis. Marcos resign. O gano'n. Hanggat hindi nawawala si Marcos. Eh, hindi naman yan ang layunin ng INC. Hindi rin yan ang layunin ng civil society group. Di ba? Ang gusto ng mga lehitimong mamamayan, nagmamahal sa bayan, walang personal interest, panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon noon at ngayon. Hindi pagpapalit ng gobyerno ang solusyon. Hindi pagpapabagsak kay Pangulong Marcos ang solusyon. Dahil kahit sinong umupo, pag masama ang at pang-aagaw ang sa kapangyarihan, kurap din ang gobyerno. Sawan-sawa na ang mga tao doon. Dalawang people power na tayo laban sa korupsyon, wala namang nangyari. 1986, 2001, panahon na era. Di ba? Wala eh. So, sarili kong opinion, interpretation at paliwanag po ito. Dahil ang aking pagtatalakay at opinion ay base po sa nangyayari. Huwag kayong magagalit. Wala akong kinakampihan. Pagdating sa korupsyon, lagi kong inuulit noon pa. Pro-Marcos o anti-Marcos, pagka may ebidensya, kasuhan, ipakulong. Pero yung pagpapalit ng administrasyon na wala sa lugar, pang-aagaw ng kapangyarihan dahil sa kanilang sariling interes, galit at paghihigante, basura yan. Hindi ko kailangan natin yan. Dahil lalong maghihirap ang Pilipinas. Dahil lalong magugutom ang Pilipino kapag agawan ng kapangyarihan ang mangingibabaw. Meron tamang proseso. Meron tayong political exercise every 6 years sa Presidente at Vice President. Yun ang ating sundin sa 2028. Ganon lang mo yan. Para nagkakaintindihan tayo. Kaya yung mga nananaginip, nangangarap, ayaw magising, na sa isang oras o kinabukasan, isang araw, ay mawawala si Pangulong Marcos, mag-resign, o inyong papapabagsak. Gumising kayo. Baka bangungot yan. Dahil majority ng Pilipino, sa ayaw at sa gusto nyo, ayaw niya ng karahasan. Ayaw niya ng pang-aagaw ng kapangyarihan. Alam niyo kung bakit? Magbukuhan na tayo. Sa aking sariling opinion. Ayaw ng mga taong bayan na si Sara Duterte ay maging presidente. Dahil siya rin ay merong handicap, siya ay merong bagahe, siya ay meron ding mabigat na dapat ipaliwanag sa bayan sa graft in corruption, attitude, pag-uugali at kung ano-ano pa. Ipagka-personal, ganon talaga. Hindi ho pabor ang mamamayan sa ganyang klaseng attitude, sa ganyang klase ng mga record. Kaya maswerte si Pangulong Marcos dahil hindi talaga siya pwedeng mapalitan hanggat hindi natatapos ang kanyang term. Kasi nga, ang gustong pamalit sa kanya at ang gustong ipalit sa kanya, ayaw ng matitinong Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Sarili ko pong opinion yan. Opinion ko lang yan. Interpretation, pagbasa sa sitwasyon at politikang nangyayari, style ng politika dito sa ating bansa. Gising na ang matitinong Pilipino. Please like and share, subscribe and follow.